bless you. Dear Heavenly Father, God, maraming salamat ulit sa pangako. Pagmahal man ito sa iyong iyaya kayo na yung sa amin, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, na nandiyan ang iyong paggabay, nandiyan ang palakasan, Panginoon, sa kabila ng aming nararanasan ng mga pagsubok, Panginoon, lagi kayo nandiyan para sa amin, Panginoon, ibigay kalakasan sa amin, Lord. That is morning. Tanggapin niyo po ang aming pagkagaling sa inyo, Panginoon. Papuri, salamat, Panginoon, sa naging sa Diyos, Panginoon, nabigay ng tanda sa amin, Panginoon, sa buhay ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo po namin binabalik at pagpulit pa sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Everything
So Lord God, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, sa higit sa lahat sa kapatiran niyo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa iyong matapatan, Panginoon. At sa kabila ng mga karumihan namin, Panginoon, sa kabila ng mga pagkakasalang magawa namin, Panginoon, God, dahil ka nandiyan ang iyong pag-ibig, Panginoon, nandiyan ang iyong pagpapatao sa amin. God, niyakap po kami, Panginoon, sa kabila po ng mga karumihan namin, Panginoon. Inimig mo kami, Panginoon, at hindi namin kayang tubasan, Panginoon. God, salamat na meron kami Diyos. Kilala namin ng nag-isang Diyos, Panginoon, na tunay na umibig sa amin. Nag-isang Diyos na tunay na tapat magpakailanman, Panginoon. God, napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. God, tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang aming kailangan sa amin. Wala nang iba. Salamat muli sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong kapatihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tumasama na lang namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Take some time po and show church some love. Say good morning and God bless everyone. Pastor. Thanks, brother. Hello? Hello? So, good morning po. Morning. Tinatang bupigil. Di ba sa ating bupigil? So, again, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you for coming here again. Before we start po yung ating Bible study ngayong umagang ito, meron po tayong few announcement. Same announcement na meron tayo. Men's Bible study bukas dito, 7 p.m. So lahat ng mga kalalakihan po, 7 p.m. dito tayo bukas. And then we have Wednesday night fellowship. We are in the book of Job. Sabi ko sana book of Enoch. Job pala. Book of Job. Bukas sa Merkulis po. 7 p.m. din. And then we have ladies prayer meeting to be announced po dun sa group chat nyo. 5:30 po tayo. Or yes, start 5:30. Friday po yun. Ladies Bible study. And then meron po kayong ladies Bible study mamaya. 6:30 po, ladies Bible study. So lahat ng mga ladies, please come 6:30 po ng gabi mamaya. Sorry. Again, and then keep isama niyo po yung sa panalangin team nila Pastor Chris and Pastor John. Malapit August na po ngayon, so malapit na yung January. Mga 3 hakbang na lang. Hindi, joke lang. August. September na, malapit na pong lumabas si Jose Marichan. Sinend na nga ni Edmond kagabi, yung pasilip-silip na si Jose Marichan. So, August na po. So, again, keep include them sa ating panalangin. And kung nakikita niyo po yung mga uwan ngayon, galing po sa kanila yun. Their blessing na galing sa Panginoon na ginamit sila to give us those churches. So, let's pray and start. Lord, again, salamat po sa umagang ito for blessing us so much, God, and give us a new life. Your grace, your mercy, and love towards us, Panginoon, that new every morning. And we pray and ask na ngayong umagang ito na punuin niyo po kami ng iyong mga salita, Panginoon, na hindi lang po pakinggan, but Lord, isagawa natin sa buhay namin, Panginoon, na bilang mga anak, salamat po for the opportunity to have fellowship sa iyo, unang-una, Panginoon, a fellowship to one another here, Lord, sa bawat kapatiran. Lord, we pray and ask na pumalagit na ka sa bawat mga ministry, ikaw yung mapuri masamba na nakila na ito.
Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, our title is Purity Begins in the Heart. Okay? So, if you have your Bible, please turn to Matthew chapter 5, verse 27 to 32. So, ito ay part pa rin ng katuruan ng ating Panginoon. So, dito in chapter 5, verse 27 to 32, Jesus, nagpatuloy siya dito sa sermon niya on the Mount. Right? So, He moves from the command, kung natatandaan nyo last Sunday, yung command niya against murder, di ba? O yung pagpatay. Ngayon, He moves to murder to the command against adultery. So, last week, sabi niya, huwag kang pumatay. Ngayong umaring ito, He commands against naman, huwag kayong mga lunya. O adultery, di ba? So, dahil yung mga religious leaders, mga Pharisees, mga Sadducees, iniisip nila, naniniwala sila, that itong mga Pharisees na to, naniniwala sila that righteousness o pagkamatuwid ay simply about yung panglabas na action lang. Right? Na matuwid ako kung hindi ko gagawin itong mga bagay na to. Right? Like I said, they believe righteousness o pagkamatuwid was simply about outward action o panlabas na ginagawa ng isang tao. As long as sinasabi nila ang isang tao, hindi siya physically commit adultery, kinukonsider ng mga Pariseo, itong mga religious leaders na to, kinukonsider nila yung sarili nila na matuwid. Na sinasabi nila, hindi ko naman ginawa physically yung mga lunya. Right? Hindi naman kami naghalikan. Right? So, matuwid pa rin ako. Yun yung paniniwala nila. But Jesus, ngayong umaga ito, iniribil niya that God see much deeper. Diba? Mas malalim yung nakikita ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. O mas malalim yung iniribil niya sa atin ngayong umagang ito. Dahil ang Diyos, He looks beyond our action into our hearts. Dito sa puso natin. Ang kasalanan, hindi ito nagsisimula when someone commits the act. O yung kasalanan, hindi ito nagsisimula kapag ginawa mo na yung kasalanan. Hindi doon nagsisimula yun. Nagsisimula kapag yung puso natin, ito at ito, desire what God has forbidden. Doon nagsisimula ang kasalanan. So Jesus dito, hindi lang siya nagbibigay ng stricter na rules sa atin. But nire-reveal niya kung ano yung totoong righteousness o totoong katwiran o pagkabatuwid. Di ba? Kung ano yung itsura na tayo who belong to His kingdom. Na totoong katwiran, totoong righteousness. So itong passage na to, ngayong umagang ito, nagtuturo sa ating lahat about purity, unang-una. Pangalawa, holiness. And pangatlo, the secret, the sacredness ng marriage. Okay? So, sabi nga in Proverbs chapter 4, verse 23, keep your heart with all diligence, for out of spring the issue of life. Sabi niya, di ba? Napakaganda na sinabi dito ng Proverbs that keep our hearts with all diligence, for out of it springs the issue ng buhay. So let's start here in Matthew chapter 5, verse 27 to 28. Ano sinabi ng ating Panginoon? Narinig ninyo, sinabi nila noong unang panahon, huwag kang mangalunya. Ngunit, sinabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa sa kanya ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. So in New King James, it said, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Sa kanyang puso. Diba? Napakaliwanag dito. So Jesus dito,
sinabi niya yung seventh commandment. The seventh commandment in the Old Testament na sinasabi in Exodus chapter 20 verse 14, you shall not commit adultery. That is the seventh commandment. Doon sa 10 commandments na sinabi ng Panginoon. That is physically o physical adultery na sinasabi doon sa 10 commandment o dito, the seventh commandment na sinabi ng Panginoon. Like I said, yung mga Pariseo, naniniwala sila ay maluwed dahil hindi sila nagkukumit ng physical act of adultery. No? Sinasabi nila, hindi naman ako nakakalo niya o hindi ko naman ginagawa physically. So I'm a righteous person. Sabi ng mga religious leader naman, the Pharisees. Even though, marami pa rin ng mga ganung tao na sinasabi nila that I'm not doing, o hindi ako nag-adultery, hindi ako nagkakasala because I'm not doing it, physically. But Jesus, ngayon umagang ito, goes deeper, di ba? Na mas lumalim dito ang ating Panginoon na ituturo niya sa atin that adultery, nagsisimula yan long before the physical act. Diba? Yung adultery, nagsisimula, o yung pangangalo niya, nagsisimula yan bago pa nagawa mo yung pangangalo niya, o yung physical act. Nagsisimula yan unang-una doon sa desire. Diba? Desire ng puso natin, desire ng isip natin. Dito, Jesus, hindi lang niya sinabing kapag tinignan mo ang isang babae o isang babae, magkakasala ka na. O pag tinignan mo yung isang lalaki, magkakasala ka na. Diba? So dito, again, Jesus, sinasabi niya, nagsisimula yung kasalanan o nagsisimula yung pangangalo niya doon sa mga desires natin, doon sa mga thoughts natin, sa mga intention ng puso natin. So, again, kung titignan nyo at babasahin nyo yung context, Jesus, hindi niya lang sinabi na kapag tinignan mo yung babae o yung lalaki, magkakasala ka na. Hindi, looking is not a sin. Pag tinignan mo, hindi yun kasalanan. Right? Tinignan mo lang. Hindi yun kasalanan. Okay? Lilinawin mo lang. Looking at a woman and a man is not a sin. Ano yun? So, pastor, ano yung kasalanan? Ito yung kasalanan. Okay? The sin is kapag tinignan mo yung babae with a purpose ng lasting, doon nagiging kasalanan. Diba? Kapag tinignan mo yung isang babae at yung isip mo, ano na tumakbo sa isip mo, doon nagiging kasalanan. At kapag pinili mo to entertain those sinful desires, doon nagiging kasalanan. Okay? But again, like I said, when you look a woman and a man, and then, okay, you go ahead and then wala ka nang ginawa, di ba? You don't entertain anything. But again, when you look again, and then, you know what I'm saying, right? Kapag lahat na lamang dun sa isip mo, sa puso mo, ano lang, mga naisip mo, and then you're sinning, we are sinning that way. So the word na lust, dito, ibig sabihin na to deliberately desire someone sexually na hindi mo asawa. Okay? Yun yung lust. Okay? Na yung desire mo sa ibang babae o lalaki na hindi mo naman asawa. Okay? Na yung isip mo sexually, iniisip mo yung ibang babae na yun sa isip mo, sa puso mo, and then that's a sin na hindi mo naman yun nasawa. So Jesus dito exposing yung nakatagong kasalanan that no one else may see. Right? Even tayo, sa bawat isa, hindi natin nakikita. Jesus here exposing the hidden sin. Ang Diyos, nakikita niya what people cannot see.
nakikita ng Diyos, yung hindi natin nakikita. So, example na lamang dito, di ba? Imagine niyo ang isang apoy na sinira niya ang buong kagubatan, right? Nasunog, forest fire, na napakalaki. Sa palagay niyo, yung apoy na yon nagsimula ba agad ng napakalaki? Hindi, right? Hindi magsisimula yon na isang baryo na agad yung apoy. Sa palagay niyo, paano nagsimula yung apoy na yon? Started with only one tiny spark. Maybe isang sigarilyo, isang posporo, diba? We don't know, but it starts in maliit pa lamang. Right? Pero kung yung apoy na yun na maliit, napatay mo immediately, yung buong gubat hindi masusunog. Right? Maliligtas yung buong gubat na yun dahil napatay mo. Maliit pa lamang yung apoy, napatay mo na, at hindi masusunog yung buong kagubatan. Sin works the same way. Kasalanan, ganun din dapat. Maliit pa lamang, kailangan mo nang sukuin. Kailangan mo nang patayin. Again, adultery begins in one sinful thought. O ang pangangalo niya ay nag-uumpisa ito in one sinful thought. Doon sa isang lingering glance na tinignan mo yung isang lalaki, isang babae, o isang fantasy lamang na sinasabi mo, wow! Diba? O isang secret conversation sa isang babae o isang lalaki. Eventually, magiging itong destructive na apoy sa buhay mo. Sa buhay natin. Right? Ang isang affair o pangangalo niya, hindi ito nagsisimula doon sa hotel room. Right? Walang pangangalo niya na nagsimula agad doon sa hotel. Walang ganun. Right? They begin dito at dito. Lahat nagsisimula dito at nagsisimula sa kaisipan. A person, ang isang tao, ini-entertain niya o ini-entertain niya yung kasalanan, yung thoughts, instead na dapat i-reject niya. Right? Doon napu-fall yung tao. Dahil mas ini-entertain niya yung sinful thoughts na yun kaysa i-reject niya. The heart becomes attached bago pa yung katawan natin ever follows. Tandaan natin yan. Right? Ito muna at ito muna yung ma-attach. Kapag ito na-attach na at itong kaisipan natin ready na, then our body will respond. Ganon. Even naman, kahit pag-aralan nyo in science, in biology, right? Ganon yung respond ng tao. It starts in the heart, it goes to the mind, and the body will follow. Okay? Again, the heart becomes attached before the body ever follows. That is why Jesus addresses yung puso dito unang-una. So, ganun din, last Sunday. So, ano yung matututunan natin dito? Ano yung application sa atin ngayon dito sa verse na ito? So, i-guard natin yung ating mga mata. Ito. And then, i-guard natin ano yung pinapanood natin online. Right? Ang dami dyan na pwede nating manoorin online. That are guards of. Guard natin din yung imagination natin. Diba? As a person, bilang tao, bilang human, there's a lot of things going on in our imaginations. So guard our imagination as Christian. Guard din natin yung conversation natin na ini-entertain natin. Right? Yung mga chat natin sa mga tao, we must guard those conversations that we entertain as a Christians. If we feed sinful desires sa buhay natin, they will eventually grow stronger. Tandaan natin yun. Kapag yun yung pinifeed natin sa sarili natin, well, they will take over sa buhay natin.
Tandaan natin yun. Dahil what feeds us, sabi nga, it makes us stronger. Right? So it's the same thing in sin. Kung yun yung pinifeed natin in our hearts, in our minds, sila yung lalakas. Tandaan natin, mga kapatid, holiness begins by refusing sinful thoughts the moment na nag-appear sila sa harapan natin. Refuse them. Talikuran natin. Huwag nating i-entertain. Diba? Again, holiness nagsisimula yan by refusing sinful thoughts the moment na nasa harapan natin sila. But ang mabuting balita is that Jesus, ang ating Panginoong Jesus, does not merely na ine-expose niya lamang yung sinful na puso natin, but He also transformed them. Right? Yes, ine-expose niya yung bawat kasalanan. But the good thing is, Jesus, hindi ka niya papabayaan na, bahala ka na dyan, na-expose na kita. No. But Jesus, transformed them. Our hearts, di ba? Kahit anuman yung mga sinful thoughts that we struggle with, Jesus Christ offers forgiveness. Yun yung tandaan natin. Pagpapatawad, cleansing, at bagong puso to those who repent and trust Him. Kailangan lang natin magtiwala at maniwala. Yun yung pananampalataya. Right? And then, Jesus, not just expose our hearts, but He will transform them and He will give us a new heart. God's grace, tandaan natin, is greater doon sa mga past natin sa buhay. And His Spirit, ang Kanyang banal na Espiritu, gives us power para i-pursue natin yung purity. Para tayo ay maging banal. Kasama ang banal na Espiritu. Sabi nga, in Psalm chapter 51, verse 10, anong sabi dito? Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. In Psalm 51:10. Right? Napakagandang verse din na sinasabi dito. As a Christian, we need the create in me, Lord, a clean heart, and renew steadfast spirit within me. So don't entertain sin. Don't entertain yung kasalanan and burden. Kapag nandyan sa harapan natin, talikuran natin, takbuhan natin. Huwag nating labanan. Tulad ni Joseph, right? Hindi niya nilabanan yung temptation. Tinakbuhan niya. Because as human, we 99.9% we fail if we're fighting temptation. Diba? We need to run. Takbuhan natin palayo yung temptation. Go to God. Don't fight. Walang sinasabi dito na labanan mo yung temptation. Right? But sinasabi dito sa salita ng Panginoon Diyos, takbuhan mo yung temptation. Talikuran mo yung temptation. Okay? And then Jesus continued here in chapter 5, verse 29 to 30. Sabi niya, kaya kapag ang iyong kanang mata ay makapagpatisod sa iyo, luputin mo ito at itapon. Makakabuti pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan kaysa mabulid sa impyerno ang iyong buong katawan. Kapag ang iyong kanang kamay ay makapagtisod sa iyo, putulin mo ito at iyong itapon. Makakabuti pa na wala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan kaysa mabulid sa impyerno ng iyong buong katawan. In New King James, it said, if your right eye causes you to sin, pluck it out and cut it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than your whole body to be cast into hell. Sabi nito, diba? Kung titignan mo, babasahin mo to. Tanggalin ko yung mata ko, nagkakasala ako. Putulin ko yung kamay ko ito, hindi nagkakasala. No? So, tingnan natin, pag-aralan natin what Jesus is saying here. So, again, Jesus dito, ginamit niya yung powerful figurative language. Okay? It's a figurative. Hindi po ito, na talagang
putulin mo, tanggalin mo yung mata mo. But again, Jesus, hindi niya kinukuman dito yung literal self-mutilation. Okay? Tandaan natin dito. As we read, kung babasahin man natin itong verse na to, this is figurative language. It's not a command na nanggaling sa Panginoon. Putulin mo, self-mutilation kapag nagkasala ka. So, dahil kung pwede palang alisin yung isang mata natin o yung dalawang mata natin at hindi na tayo magkakasala, so yung mga bulag, hindi sila nagkakasala. Right? Tama? Pero hindi ganun eh. Hindi po ganun. That's not how it works. Right? Na, para pala hindi ako magkasala, tanggalin ko na lang yung mata ko. Yung mga bulag, hindi po sila nagkakasala. Kung ganun. Diba? Kung ganun yung proseso. So, hindi po ganun ang proseso. Ang totoong problema is the heart. Ito. Right? Ito yung problema. Hindi yung mga mata, hindi yung mga kamay. The heart is the real problem here. Jesus is teaching that we must deal radically with anything that leads us into sin. Diba? Na sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan, i-deal mo sa buhay mo na ano yung mga bagay na yun na naglilid sa iyo patungo sa kasalanan. Na alisin mo yung mga bagay na yun. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Tandaan natin, nothing is worth losing yung fellowship natin with God. Yung right eye, yung right hand na sinasabi dito, represent yung mga bagay na valuable at useful sa buhay natin. Okay? Even something precious, kailangan tanggalin natin sa buhay natin kung itong mga precious na bagay na to repeatedly lead us into sin. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito about, tanggalin mo yung mata mo, tanggalin mo yung kanan mo, diba? O yung kamay mo, right? Ibig sabihin, yes, hindi ba mahalaga yung mata? Hindi ba mahalaga yung kamay? They are precious to us. But sinasabi ng Panginoon dito, kung sila yung nagkukos sa iyo ng kasalanan, tanggalin mo. That's figurative. Ibig sabihin, kung anumang bagay meron ka sa buhay mo ngayon that lead you or lead us to sin, kahit mahalaga ito, kailangan mong tanggalin sa buhay mo as Christian. Dahil yung mga bagay na yun ay naglilid sa iyo patungo sa kasalanan. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Even something precious should be removed from our lives if it repeatedly leads us sa kasalanan. Example na lamang, diabetic ako. Right? So, kapag diabetic ako, syempre, mahilig ako sa matamis. Okay? Sino yung diabetic dito? Joke lang. But again, as an example, diabetic ako. Okay? Gusto ko yung sweets, matamis. Yung doktor sinasabi sa akin, Arnold, huwag ka lang kumain ng matamis. Right? Actually, yung sugar ko, labas na dun sa normal. Mataas ng konti. But sabi ng doktor, huwag kang kumain ng matatamis, Arnold. Diba? Dahil kapag kumain ka ng matatamis, continually eating this way, sabi ng doktor sa akin, mamamatay ka. Right? So, ang isang wise person o matalinong tao, tatanggalin niya lahat yung unhealthy food sa kanyang bahay. Right? Yung mga nagkukos sa kanya ng pagtaas ng sugar. Or sabihin na natin, hindi yung mga hindi diabetic o mga meron pang sakit. Right? Ang isang matalinong tao, pag sinabi ng doktor, tanggalin mo lahat yung mga hindi dapat sa bahay mo na, nagkukos sa'yo ng problema. So tatanggalin mo. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, gagawin mo yung payo. Right? Tatanggalin mo yung mga unhealthy na pagkain sa iyong bahay. At hindi niya itatabi sa kanyang side yung mga bagay na yun para nandiyan lang, kukunin mo, di ba? O itatago mo, alam mo na nandun lang pala, tapos kukunin mo, di ba? Hindi, gagawin mo, itatapon mo, either itatapon mo, aalisin mo sa bahay,
yung hindi malapit sa'yo para hindi ka matempt o hindi ka ma-fall into temptation na balikan mo yung mga bagay na yun. Ang gagawin mo, tatanggalin mo completely sa buhay mo. Right? Yung mga bagay na yun. Yung mga unhealthy na pagkain na yun. Tatanggalin mo what is destroying you sa buhay mo. Right? Sa katawan mo. Tama? Dahil gusto mo maging healthy. So, the same thing in our life. Right? As a Christian. If sin is there, tanggalin natin. Huwag lang natin itabi na, diyan ka lang. Balikan kita mamaya. Right? You fall again. Makikita mo ulit. Nandyan ulit. Diba? Matitisod ka ulit. Kasi nandyan eh. But if you're a wise person, if you're truly following Jesus Christ, aalisin mo completely yung bagay na yun. Right? Itatapon mo na hindi mo na makikita. Tama? Para hindi ka matisod ulit. Ang mga Kristiyano, laging tinatanong, gaano ba dapat kalapit sa temptation pero hindi ka nagkakasala? Right? Maraming Kristiyano na sinasabi, Pastor, paano ba yung temptation na gaano ba kalapit dapat doon sa temptation? Because temptation is not a sin, right? You all know that. Sinabi ko na ito ulit-ulit na ang temptation po is not a sin. But kapag yung temptation, nahulog ka at ginawa mo. Kunwari, merong pagkain dito na bawal sa akin. Natitempt ako, sarap nun, pero bawal, right? That's temptation. And I'm not sinning. Sinasabi ko lang, masarap yun, gusto kong kainin. And I attempt to eat that thing. Magiging kasalanan yun when kinuha ko yung pagkain na yun, kinain ko. And that's a sin. Right? It's the same thing in sin o sa kasalanan. Right? Ganun din. When you're natitempt ka, hindi kasalanan yun. Pag ginawa mo, doon, nagiging kasalanan. So, Christians always ask, gaano ba dapat kalayo sa temptation? Diba? Na hindi ako magkasala. So, real wisdom removes opportunities for sin before they become failures sa buhay natin. Like I said, alisin mo yung opportunity na yon para magkasala before they become failures sa buhay natin. So, katulad na lamang kung mga movies na pinapanood natin lead us sa lust, di ba? Huwag natin panoorin, di ba? Stop watching them. Kung yun yung nagtitrigger sa atin na mag-lust sa ibang tao. If social media, mga social media ngayon causes temptation sa buhay natin as a Christian, ilimit natin or tanggalin natin. Right? Kung ang isang relationship naman continually draw you away from Christ, tapusin mo. Right? End it. Kung yung tao na yun leads you always papalayo sa ating Panginoon, you need to end that relationship. Masakit man na sabihin, but that's the way. Di ba? Malayo ka into temptation, into sin. Right? Kung yung cellphone naman natin becomes yung doorway, pintuan ng impurity, basagin mo. Hindi, joke lang. Baka iPhone 17 yan. Huwag mong basagin. Joke lang po yun. Huwag yung basagin yung cellphone nyo. So, kung yung cellphone nyo nagiging pintuan para sa mga impurity o kasalanan, huwag nyo mong basagin. Mag-install kayo ng accountability, mga filters, or tanungin nyo yung mga kapwa nyo believer para tulungan kayo. Right? Huwag nyo pong basagin yung baka sabihin nyo pinapabasag ni Pastor. So, again, holiness. Ang holiness po requires intentional decision. Okay? Intentional decision. Ibig sabihin, ikaw mismo magdidesisyon. Kailangan ko nang tanggalin itong cellphone ko. O kailangan ko nang i-uninstall yung mga bagay dito. Again, holiness requires intentional decision. Hindi yung puro, sige, tanggalin mo na, pero wala ka namang ginagawa. Right? Hindi mo na gagawin, pero hindi mo naman ginagawa. Hindi mo naman tinatanggal sa buhay mo. Right? So, you need
or we need intentional decision in our life. So God never commands holiness without proving yung kalakasan natin to pursue it. Okay? You are not fighting alone. Or we are not fighting alone. The Holy Spirit, ini-empowers niya tayo, every believer na naniniwala sa Kanya, to say no to sin and yes to righteousness. If we truly are believers of Jesus Christ, the Holy Spirit yung nagbibigay kapangyarihan sa atin. Lakas to say no sa kasalanan and yes para mamuhay ng balan dito sa mundo. Every difficult step of obedience is worth it. Mahalaga, worth it. Dahil Christ is more satisfying than sin. Tandaan natin yan. Romans 8:13, sabi niya, for if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Dito yung version. But if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Sabi niya in Romans chapter 8, verse 13. So again, whatever things, sinasabi niya, hindi sinasabi ng Panginoon dito sa verse na to that, tanggalin mo yung mata mo, tanggalin mo yung putulin mo, literally, hindi po. But what Jesus is telling us here in this verse is, whatever precious things that lead you to sin, alisin mo sa buhay mo. Kahit ano man to kahalaga sa buhay mo, kung ito naman yung mga bagay na naglilid sa'yo patungo sa kasalanan, tanggalin mo. Right? Yes, alam ko hindi madali. But it takes time. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na bukas, perfect ka na. O bukas, you're living a holy life. No. Little by the help of our Lord Jesus Christ. If you commit yourself to the Lord, Lord, help me to take away, yes, it's precious, Lord, but I need to take it away sa buhay ko. Dapat alisin ko na to so that I can be holy. No, so I can serve you and I can, glorify your name. Again, hindi po self-mutilation, but whatever things that lead us to sin, sinasabi ng Panginoon, talisin natin sa buhay natin. Diba? So you continue here in verse 31 to 32. But this is about marriage. That God's secret covenant. Sabi niya dito, sinabi rin naman, ang sino mang lalaking magpalayas sa kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ko sa iyo, ang sino mang lalaking magpalayas sa kanyang asawa, maliban na lamang sa dahilan ng pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya upang mangalo niya, at sino mang magpakasal sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala sa kasalanan sexual. In New King James, it said, furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give him a certificate of divorce. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. So dito, na-explain ng ating Panginoon. It's about dito yung adultery. So, tinakan niya about marriage also. So, during ng ating Panginoon, Jesus man, maraming lalaki na nilidivorce nila yung asawa nila sa mga sabi-sabi lamang na reason. O, walang kwentang mga rason. Right? Yung mga ibang tagapagturo naman, o tinatawag nilang mga rabbis, tinuturo nila sa mga kalalakihan noon na i-divorce nyo yung mga asawa nyo kapag sila ay hindi marunong magluto. I-divorce nyo yung mga asawa nyo kapag yung niluluto niya nasusunog. O i-divorce nyo yung mga asawa nyo kapag hindi na kayo nalulugod sa kanila. Yun yung turo ng mga rabbis noong panahon na yun. So it's a trivial reason. Mga walang kwentang rason na sinasabi at tinuturo nila sa mga tao noon. But people still ngayon, tinitreat nila yung marriage like a temporary contract. Right? Mga parang kontrata lamang sa kanilang mga asawa. Hanggang ngayon, kung noon ganon, hanggang ngayon, meron pa rin mga tao na tinuturing nila yung marriage is a temporary contract. Napipirmahan mo lamang, okay na. Diba? But Jesus here restores God's
original design of marriage. Marriage, hindi lang po ito parang legal agreement. Sige, pakasalan kita. Okay, parang ganun. Hindi lang ganun yung marriage. Okay? Ito ay isang covenant before God. Ito ay pangako mo sa Diyos. Right? Divorce, tandaan natin, yung divorce is never God's desire. Hindi desire ng Panginoon yung divorce. Because the marriage, yung marriage po reflects His faithful love ng Panginoon. Yun yung tandaan natin. Okay? He never desired divorce. But kung titingnan natin dito, Jesus mentioned sexual immorality as the exception because of sexual unfaithfulness. Break yung marriage covenant sa maraming bagay in a profound way. Diba? Marriage, like I said, hindi lang po ito isang legal contract sa dalawang tao na okay, kasal na tayo, pirmahan. It is a covenant before God. Kung pangako nyo ba dalawa sa Diyos, diba? Husband and a wife promise, pinangako nila a lifelong faithfulness o katapatan sa bawat isa. Pagmamahal and exclusive, right? Devotion sa bawat isa. Exclusive. Walang iba, kayong dalawa lang. Okay? Genesis chapter 2 verse 24 said, "Therefore a man should leave his father and a mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh." One flesh. Okay? So, sexual immorality naman. Sexual immorality, ang Greek name ng sexual immorality is porneia. Diba? Porneia refers doon sa unlawful sexual relations, including adultery and other form ng sexual unfaithfulness. Kapag ang isang asawa willingly enter sa isang sexual relationship with someone else na hindi naman niya asawa, yung tao na yun violates yung exclusive one flesh relationship that God established marriage. Diba? One flesh. Pero ang ginawa ng asawa, pumunta siya sa kabilang flesh. Right? So, binrake niya yung covenant ng ating Panginoon na exclusive para dun sa asawa niya. Right? Na sinasabi ng Diyos in Genesis 2:24, one flesh. Okay? This is why Jesus says that sexual immorality is an exception regarding divorce. So, pwede mong i-divorce ang asawa mo when nahuli mo siya exactly doing sexual immorality. Okay? It is not because God approved divorce. Like I said, God does not desire yung divorce. Hindi niya rin ina-approve yung divorce. But, because adultery, yung adultery o pangangalo niya, it's a seryosong betrayal na nagsha-shatter dun sa tiwala at faithfulness ng isang puso ng isang marriage covenant. Inaalaw ng Panginoon yung divorce. Okay? Pero kahit inaalaw niya yon, meron pa rin however o pero. Kung titignan natin, Jesus pinipermit niya, inaalaw niya yung divorce dito sa circumstances na to. Okay? But hindi niya ito kinukuman. Okay? Malinaw po, hindi niya kinukuman, inaalaw niya lamang. Okay? God's desire. Ano ba yung desire ng Panginoon? Always repentance, forgiveness, at reconciliation. Hanggang kaya. Okay? Yun yung desire ng Panginoon. Kapag merong totoong repentance, kapag merong totoong pagsisisi yung asawa, yun yung gusto ng Diyos. As much as possible. Okay? That's God's desire.
But, again, meron na namang however, o pero dito. Pero, kapag yung asawa is persistent unfaithfulness, ginagawa niya lang iyon, patawanan mo, gagawin niya ulit. Okay? Or, nakikita mo sa kanya yung unwillingness to repent, divorce may be biblically permitted. Okay? Or, araw-araw kanyang sinasaktan. O, di ba? Pwede rin yun. Araw-araw, sinasaktan ka niya, then sexually, meron siyang kinakasama. Again, divorce may be biblically permitted. But, inaalaw lang ng Diyos. Again, but that's not God's desire. And He's not commanding it. Okay? As long as possible, if the husband and wife, sincerely repent, then forgiveness. That's what God wants. Imagine niyo na lang, dalawang mag-asawa, build a beautiful house together. O magandang tahanan sa kanilang dalawa. Kaon ng sacrifice nila, work, yung memories nila, yung pagmamahal na ininvest nila, right? Pero isa lamang, isang careless act can damage yung tahanan na yun deeply, right? Years of building, but one act, isa lamang na ginawa mo, magkukulaps lahat yung sacrifice nyo bilang isang pamilya. Di ba? And then repairing, i-repair mo yung binil nyong yun, it requires humility, pagpapakumbaba, repentance, forgiveness, and also God's grace. Marriage is like that. Right? Napakahalaga ng marriage that hindi dapat natin i-treat ito carelessly. Because kapag nabasag yun, kahit buuin mo, meron pa rin crack. Right? Trust is number one na mahirap buuin. Katulad na lamang, sabihin na natin, nabasag mo yung paso. Right? Idikit mo ng mighty band, mabubuo mo naman right? Pero kahit mabubuo mo, nandun pa rin yung mga crack. Right? Nandun pa rin. Visible pa rin yung crack. Konti lamang na maano mo, mag-explode ulit. Tingnan mo, may crack, right? Babalikan kayo. Left and right. So, again, pahalagan natin yung marriage. Don't treat them like, garbage, but treat them, carefully with love and God's grace. Well, maraming mga couples na hindi pa kasal. Spend months planning yung kanilang wedding. Even years sometimes, right? Hindi ko naman sinasabing mali yung pagpa-plan ng wedding, right? It's good to plan a wedding, even months and years. But a lot of couples plan their wedding. But napakaliit lamang ng panahon nila preparing para dun sa lifelong marriage nila. Hindi sila nagpapa-counsel, right? They jump into marriage without counseling. But meron silang panahon para i-plan nila yung wedding nila. But again, like I said, it's okay. It's not bad to plan a wedding. But again, as a couple, hindi pa mga nag-asawa dyan, yes, plan your wedding, but also have time to plan your lifelong marriage. God be the center, right? Na ma-establish yung marriage nyo sa ating Panginoon. Tandaan natin, God cares far more about yung marriage nyo than the wedding ceremony. Mas mahalaga sa Diyos yung marriage kaysa dun sa ceremony. Okay? Yun yung tandaan natin as a couple. That marriage is important to the Lord than the ceremony. Marriage, dahil yung marriage, nagre-require yan ng araw-araw na faithfulness. Right? Araw-araw
na pipiliin mo yung asawa mo. Forgiveness, sacrifice, and Christ-like love. So, as we finish ngayong umagang ito, kung kasal ka man, o kasal man tayo na nandito, protektahan natin yung marriage natin. Right? Alisin natin, sabi ng Panginoon, kahit precious yan, tanggalin mo yung mga bagay na yan na magdadala sa iyo sa kasalanan at gigibayin mo yung years na binuo niyong mag-asawa. Communicate honestly sa inyong mga asawa. Pray together. Forgive quickly. Remain faithful dito. Diba? In our thoughts, in our actions. As a husband and as a wife. Kung single ka man ngayon, mag-prepare ka na to become the kind ng husband or wife who honors Jesus Christ. Purity before marriage build trust within marriage. So the encouragement sa ating lahat, maybe yung marriage nyo ngayon is wounded, right? Merong mga konting hindi pagkakaintindihan o, perhaps dala-dala mo yung regret from past failures. Jesus Christ, specialized yung restoring broken people. Kapag nandun yung repentance, nandun yung forgiveness, nandun yung submission sa ating Panginoong Jesus, He can bring healing, wisdom, at renewed hope if we are just willing to submit to Him. No failure is beyond the reach of God o yung grace ng ating Panginoon to those who turn to Him o who run from Him. In Hebrews chapter 13 verse 4, wala ko dyan. Marriage is honorable among all, sabi. And the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Kung gusto nyo basahin is Hebrews chapter 13 verse 4. So Jesus, tinuturo niya sa atin ngayong umagang ito that true righteousness o yung totoong, pagkamatuwid, hindi lang po ito na i-avoid natin yung kasalanan o yung sinful actions. Na huwag natin isipin na kapag hindi ko ginagawa itong mga bagay na to, hindi na ako makasalanan. Right? It's having a transformed heart. Ang mundo, laging sinasabi, paano ako, hanggang saan ang pwede kong gawin nang hindi ako mahuhuli? Right? Ganun lagi yung sinasabi ng mundo. Na hanggang saan ba yung pwede kong gawin na hindi ako mahuhuli ng asawa ko? O hanggang saan ba yung kaya kong gawin para hindi ako mahuhuli ng girlfriend ko o boyfriend ko? Right? Ganun yung pinifeed ng mundo. Hanggang saan? Right? But Jesus asks dito sa ating lahat, is your heart pure before God? Talisay ba yung puso mo before God? God desires niya yung purity. Not only yung behavior natin, yung mga kilos natin, but also yung kaisipan natin, yung desires natin, yung relationship natin, yung marriage natin. We cannot achieve itong purity na to sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating effort. We need the grace of God. We need the grace of Jesus Christ. The cleansing of His blood, the daily walk of the Holy Spirit. So mga kapatid, lahat tayo dito must answer itong question na to sa ating lahat. Who has control of our heart? Sino yung nagko-control ng puso natin? Tanong nyo yan sa bawat sarili natin. Sarili nyo. Diba? Sino yung nagko-control ng puso natin? Ang Panginoon ba? O ang mundo na to? Oo, siguro pwede nating linlangin ang ating pamilya. Pwede nating linlangin o lokohin yung asawa natin. O pwede nating lokohin yung mga kaibigan natin. O pwede nating lokohin yung church. Di ba? But tandaan natin, we cannot
full God, hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Dahil nakikita niya every thought na nandito, every desire na meron tayo, every hidden struggle na nandyan, nakikita ng Diyos. Yet, this should not only bring us conviction, it also bring hope sa buhay natin. Dahil yung parehong Diyos na ating Panginoong Jesus, na in-expose niya yung kasalanan ng puso natin, pumunta siya dun sa cross to bear the penalty ng ating mga kasalanan. He died, namatay siya to those guilty para sa atin of outward sin and inward sin alike. Doon sa kamatayan niya at doon sa muling pagkabuhay niya, He offers forgiveness, pagpapatawad, bagong puso, and the power na mamuhay tayo differently sa mundo ito. So if we have fallen, come to Christ. Believe in what He does. Kung nag-i-struggle naman tayo, run to Christ. If we are walking faithfully in Jesus Christ, continue depending on Jesus Christ. So again, guard our hearts. Okay? Fight sin seriously sa buhay natin. Maging tayong intentional doon sa mga tinatanggal natin sa buhay natin. Huwag lang sasabihin, ba't gawin natin? Tanggalin natin yung mga bagay na yun kahit ito ay mahalaga pa. If we lead us to sin. Honor marriage. I-honor natin yung covenant natin na marriage. Because nangako tayo sa Diyos, hindi sa tao. At mamuhay tayo in purity. Right? Live in purity bilang mga anak ng Diyos. And remember, ang Diyos is not only interested in changing yung behavior natin. Hindi lang siya interesado lang baguhin yung mga action natin o yung mga behavior natin sa buhay na to. Jesus, He is committed to transforming yung puso natin into the likeness of His Son, of Him, of Jesus Christ. Right? So our title is Purity Begins right here. Right? Purity dito nagsisimula sa puso. So protect this and protect this. Always run to Jesus Christ. Hindi natin magagawa mag-isa. We need Him in our lives. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, for this wonderful morning that you gave us. And the encouragement, Lord, Lord, to live a righteous life. But hindi po namin magagawa yun without you in our life, Lord. We need you, Lord. We need your Holy Spirit. Put your Spirit upon us, God, and help us na, Lord, alisin yung mga bagay that, na mga kasalanan sa buhay namin, Lord. Natulungan mo kami na, Lord, gawin ito. Hindi lang namin sabihin, but gawin, Lord, na alisin yung mga bagay na to that causes to sin. Lord, causes to fall into temptation. Ano man bagay, alam namin, Lord, mahirap. But, Lord, wala namang imposible sa'yo kapag kasama ka namin. Alam namin nakakayanan na. Lord, tulungan mo din kami na i-honor namin yung marriage namin, Panginoon. That, Lord, mahalin namin yung bawat isa, protektahan namin yung mga pangako na binitawan namin, Lord, in our marriage. And Lord, even, Lord, the couple, Panginoon, na hindi pa kasal, Lord, we pray for them that they honor you in their lives. That they will seek you first before the marriage, Panginoon. Like you said, you are more concerned about the marriage than the ceremony, Lord. So we pray that they will seek you first in their lives and they commit themselves yung buhay nila sa iyo. Again, thank you so much for this wonderful morning. Lord, binibigay po namin yung kapurihan at pagsama sa iyo. In Jesus' name. Amen. Read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Stand and worship the Lord.
this morning sa kumbagitan ng iyong salita, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Gano'n nyo kamahal, Panginoon, kung gano'n nyo inibig ang bawat sa amin, Panginoon. God, tanayin namin ng Lord sa lahat po ng ating narinig this morning, basa, Panginoon, na pakinggan. God, help us, O Lord, to obey, Panginoon. Help us na sa mabuhay, Panginoon. Hindi lang namin narinig ito sa building na ito, Panginoon, sa pamuhay namin sa labas ng building nito. Thank you so much, O Lord, again sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon, sa inyong biyaya, Panginoon. At namin na patuloy niyo po kami gabayan, ingatan, paunahan, at maghalika sa buhay ng bawat sa. Kasama na tayo